living for Christ. Pagkinabuhi para ni Kristo. Amen. Kaya Kristohanon naman ta, atong sundon si Kristo na yun. Amen. Kay Kristohanon, sa may ngalan, sa may pulosan ng ngalan, Kristohanon, sa ato pa, naay kinaiya nga, iya ni Kristo. Kristohanon. O, pag moingon ka nga, Amerikanohon, giling tawanaw na pagka liwat Amerikano, pag insikon, insik niya, kaliwat hapon, at na yung Japanese picture. Pero pag moingon tag Kristohanon, na ay kinayaan niya nga Kristohanon. Amen. Good morning mga Kristohanon. Okay. Ang pagka-Kristohanon, butan sa Diyos na magkinabuhi ta para ni Kristo. Pero wala magpasabot kini nga i-give up nimo ang imong kinabuhi, kundili imong buhian ang imong kaugalingong mga plano para sa Ginoo. Amen. It doesn't mean na imo nang biyaan ang imong kinabuhi, pero nagpasabot kini igsuon nga imong buhian ang imong kaugalingong plano, ihaom sa plano o kabubuton sa Ginoo. Okay? Ang iya na yung kabubuton kay mao naman na ang Kristohanon. Nahiusa ka ni Kristo o matod pa ni Apostol Pablo, si Apostol Paul, nag-ingon, alang ka nako ang akong pagkinabuhi, ang akong kinabuhi para gayod kang Kristo. Dili na para sa atong kagalingon. Ang panginabuhi nato, mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Amen? Ang atong panarbaho, mga pakapin na lang na, pero ang ultimate goal, si Kristo ang mapasidunggan sa atong kinabuhi. Nga naman, hinatag din ang kinabuhi. Kinabuhi ko, hinatag ni Kristo, dihan ni Kristo, para kang Kristo, pinaagi ni Kristo. Amen? Dili ka makakinabuhi sa kinabuhi nga makasunod ni Kristo kung dili pinaagi ni Kristo. Sa likwaot manggugaayo, it is very ironic nga moingon ka nga Kristohanon pero batasan yawanon. O nagagikan ang imong gahom pagkinabuhi sa gahom sa kaaway nga mag-uang yawa. Busak na kinahanglan pinaagi ni Kristo. Muna bang kaigsuunan nga si Apostol Pablo, si Apostol Paul, na ingon sa iyang disciple, si Timothy, ingon siya, busa anak, pagmalikon, pinaagi sa grasya na nabatunan nato diha kang Kristo Jesus. Pagmalikon, pinaagi sa grasya na nabatunan nato diha kang Kristo Jesus. Sa ito pa, pinaagi lamang sa gahom, pinaagi lamang sa abilidad ni Kristo, makakinabuhi ta para ni Kristo. Amen. Nakuha? Kaya kung ato-ato ra, abilidad na nato kung mo pasaylo, kung mo alaga, kung mo servisyo, mahutan tag pamaagi o diskarte. Busa nga, manarbaho, estudyante, trabante, kinahanglan, pinaagi ni Kristo, tanan na tungguhaton, aron ka sa dihang magamhan ni Kristo, makakinabuhi ka para ni Kristo. Amen? Kay si Kristo, mo palig-on kanimo, makakinabuhi ka para kanya. Nakuha na to. Okay, I hope nga way naglatagaw na itong una-una o atong pukusan ang pulong sa Diyos. Okay? Ni makatabang yun pag kinabuhi para ni Kristo. Kaya si Kristo muhimo ni mong lig-on aron makahimo ka sa pagkinabuhi ka niya. Lig-on. Kaya kung luya ka, di ta makakinabuhi para ni Kristo. Kung ato rang abilidad, iligid mo saler, iligid mo muliho. Ingon siya, Timothy, my child, ingon sa Apostle Paul, you must let Christ Jesus makes you strong by His gift of undeserved grace. Strong by His undeserved grace. Nalikon, pinaagi sa grasya ni Kristo. Pinatatag
at pinatibay sa kapangyarihan na galing kay Christ. Unsa man nga kapangyarihan? The Acts 1:8 makaigsunan nag-isgot diha nga you shall receive power. Makatanggap kayo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan ang matanggap natin? Hindi basta-basta ang kapangyarihan. Kapangyarihan binigay ng Diyos. Kung ang Diyos muhatag og kapangyarihan, kana ang kapangyarihan gahop gikan sa Diyos o sama gayud o that kind of power that is called dunamis power. Dunamis is a Greek word for power, means strength, power, and ability. O kini nga power, everybody say power. Oh, kini nga power igsoon mo kani makapahimo kanimong mapadayon. The power to live for Christ is the power through the power of Christ. Busa nga, ano na mangandoy kita nga makadawat ni Kristo, makadawat sa gahom ni Kristo, makakinabuhi sa para kay Kristo. Kaya kung ato-ato lang, hasmagan kag pagsulay, di kaya oy. Di kaya. Kaniha nga daghang kayong kalisdanan mo hasmag nimo. Pero naa kay gahom ni Kristo, naa kay Kristo makaigsunan. Taliwala sa pagsulay, makaya ni mo tungod kay naay gahom nagagabay. Amen? Ingon kang malipayon ako uban sa Ginoo, siya magbalantay sa kinabuhi ko. Mamatay nagagabay o nagabantay ang gahom ni Kristo. Ang gahom ni Kristo dili lang sa pagbuhat, kundi sa pagbantay, sa pagpanalipod. Okay? Kanang mga anting-antingan, dili na nagahom-gahom lang, kundi ang ila po na panagang. So, ang gahom ni Kristo, lapad kaayo, igsuon, nga di lang magamit nimo pang sports pa, dili lang pang pamilya, pang sports pa. Dahil kinabuhi na to, murag sports gihapon. Pero ato makitaan, makaigsunan. Nahanglan nga atong bantayan, nga kining maong pagtulunan. Verse 2, 2 Timothy chapter 2 verse 2, 2:2, ang pagtulunan nga nadunggan mo na akong itudlo sa kadaghanan, itudlo usab sa mga tao nga masaligan, nga makatudlo usab sa uban. Mao pud makapalig-on kanatong tanan makaigsunan. Ingon siya, kanang mga natudlo nako ninyo, itudlo pud kanang natudlo nako sa kadaghanan. Kini pareha ba? Itudlo ko. Itudlo po ni sa uban. Magkapalig-on sa pagkinabuhi ni mo ni Kristo. Dili lang tong dunamis power ni Kristo, pero ang pagtulunan mismo mo'y makapalig-on nimo. Kasagaran nga akong nabantayan makaigsuunan nga mga alagad sa Dios kung tinunanon sa pulong, dili dali matumba. Nga naman, kay kamulo sila og tudlo, manig-on po sila. Kinsa ba kuno ang nagbisbis nga dili mabasa. Kami igsuon mo pati kay kung may kaluya. Kami usahay muhasmagan ng mga pagsulay, mura o na adya po epekto. Pero tungod kay sa among pagtudlo, nga gitudlo na mo sa uban, makahahi mo ka na mong makakinabuhi ni Kristo. Mahinumduman man na mo. O ikaw sa mo tudlo, mahinumduman ni mo. Ingon ni Apostol Pablo, kining imong nadawat nga pagtudlo, tudlo sa kadaghanan. O tudlo sa bis mga tao nga masaligan nga makatudlo usab sa uban. Kaysa diyan kita mo tudlo makaigsunan, dako at mahinumduman. Matod pa sa mga psychologists, sa mga educators, 10% of what we read atong madumduman. Matod na to 10% of what we read. Okay? 20% of what we hear. 30% of what we see. 50% sa imong nakita o nadunggan. 70% nga imong matunan, dako-dako kang matunan kung imong i-discuss. That's why it's very important after sa atong fellowship na dito small groups fellowship na sa YA na sa mga women's kagahapon mga kababayan na nato, they have fellowship dito sa usa ka dapit. Mas dako ang imong madumduman kay ikaw na nagsulti mo involve kanang gitawag nga kinesthetics. It involves body movement, ang imong lawas, nilihok, dako ka o matunan. Unya dayon 80% sa among masinatian o labaw na 90% nga imong matunan kung kini itudlo nimo pud sa uban.
Kaya kung ikaw ra ka naminaw, passive learning lang na. Pero kung imo na yung gibuhat, active learning na. Okay? So, ikinahanglan na ito nga active learning, dili lang kayo basta-basta na nakatuon, naminaw ta, nakatuon na ta, dili po, hanta gani. Muna ang pagkinabuhi ni Kristo. Muna ayaw kahadlok nga, maingon gani Sister Emma o kag nga, Sister, ikaw sunod, i-share na po ni mo. Maingon si Sister Ray sa inyong mga kalalakinan, kaya siya man ang nag-una sa fellowship after service. Ito, ayaw atras. Kaya diyan imo sukod kung ang imong natunan, imo bang mapasa. Kung imo na galing mapasa, kung imo pong mabuhat, nalabaw na, 95% up to the optimum nga level ang imong learning. Mauna ang pagkinabuhi ni Kristo. Abi ninyo, program na niya to after service na tigog-tigog. Dili! Para ninimo, makatabang ninimo, makahatag ni kalig-on nga maabot ang mga pagsulay, dili ka dali-dali manukapan. Nga naman, imong madarumduman, ang imong itudlo mismo, o ang imong nasinatian, magkaigsunan, daghan kay mga asawa din nga active sa ministry, sa mga fellowship, mas likon pa kasi sila mga bana. Tinuod na. Nagani bana ni imo nako, din siya pastor. Bilib ko sa akong asawa na trendy diha. O ako muna-muna. Kamusta ka mo sunod? Kaya mas likon ko na paabot ang pagsulay, dali-dali panuya. Pero siya, hapit na magpakamatay sa iyang problema. At iyang muna kung siya maguhat na kayo. Pag kinabuhay kita ni Kristo, nga doon na tayo pakitambitan sa atong pagtulunan, mas malikon ka. 2 is better than 1. Muna dito ka nang gauna-una, humagsimba. Mga mag-una-una ng mga lalaki, mag-una-una ng mga wae, wag ko sila time, mga wae, mga igsuon, dili kasaligan, kay edukado ka na, nakanay degree na, nakinahumana, nakay license, wala kanay panginahanglan sa pagdasig sa uban. Dili garantiya, oy. May mga panahon na kita na lang, daw o kita na lang, sa atong guguling ang wag mantay, kauban, dali ka matumba. Kung pananitan ay grupo diri o nga ako naka-agbay sa mga tao nga ako nakita nga malikon, musapnay, pagkaigsunan, dili ko dali matumba. Pero kung ikaw ra po. Usa kayo, kumpiyansa, imo mo rin na kinahanglan na philosophy, ilikon kita. May taog judo karate, may kay taog kaning mga, may kay taog calculus, may kay taog ng mga hiskot, sakyanan makina, may kay kuwana. Di na madala makina, oy. Di na madala og secular knowledge. Ang pagkalig-on, ang pag-ila sa pagtulunan ni Kristo, kinsa ni Kristo. Amen kung ikaw ni Uyon. Amen. May wag mo ni Uyon, wag mo ni amen. Okay, sige, padayon na ta. Pero ing aning din siya igsuon. Dili gid garantiya nga sa tibok nimo kinabuhi wag ka manginahanglan og uban. O masunugan ka panalitan o wag mo duaw nimo mismo parente. Sumog ka kaluya. Pero naay mga simbahan, naay kauban sa simbahan na update mo respond. Di ka na mamutana, di na sila mamutana mo sa imong katabang. Mutabang ginadiretso na may pagtulunan ni Kristo. Nabitaw ko'y gitex. Brad, sunugan si Sister Suwanso, silang brother. Ito ba mahinoon ko, pastor, sa may atong ikatabang? Ayaw na pangutana ko sa ikatabang, matik na. Ato eh. Wakay kwarta, wakay madala. Iyong ampo, ganyang presensya, tabang-tabang, matik na. Muna atong ikinahanglan makaigsuunan. Patay ang fellowship kung way pakiglambigit. Otrohon ko, patay ang fellowship kung way pakiglambigit. Di ka mo lambigit. May lang yung kaon, mabilin o na tapok-tapok. May anniversary. Yan ang mo makita, hangtod, mahuman, matilok ang tanang bukog. Pero makaigsunan na iskot o pulong sa Ginoo, ato, di makita, di mahagilap sa fellowship. Di magilap sa di maka-interview mo sa mani NBI o media conference kang interview ka hadlok kang di mabulgar wa kay balat ayaw ka bubuan ang garbo kay kitang tanan wa kita kahibalo nga wa pa ni Kristo kang naa ka pwede ka tuig kang naminaw wa kay nadumduman wa kay balat pakay posible na sa miyana wa kay kasulti ay na pagka imposible ba gina
ayaw sultihan. Kaya mismo bata nga usa ka tuig ug imong sultihan, imong tudluan, na matunan. Ya, ikaw ngayon, 20 ka tuig, na nagko na imong anak, niya, huwag munta nga, wag iko'y natunan, dali makumalimot, oy. Hindi na. O madala ba sa kaulaw? Nagkanang kaulaw ni mo nga imong gilabanan, mao ba na imong tabang ni mo panahon sa kalisdanan? Kaulaw mong ko. Na si Siri kay mangutana in English niya, in English mo lugar atong tubag anak in English pa kasi abis saya mo diay mo ayo sayo na kay Bisaya ra man di Bisaya ulo po na to pag mo in English na gani si Sir binisaya daw hangyo lang sabot-sabot ang mga para Rosie di na naman si di na maulaw amen tapunin ang kaulaw sa pagpaubos. Di ba makahimo ka makikubad sa uban. Pero di gani ka, garbuso gani ka, di ka. O gisapot pa hinuon na, di ka. Muna makaigsunan, pinaagi sa gawang ni Kristo, ikaduha, pagtulunan ni Kristo. Makikinabuhi ka para ni Kristo. Amen ba? Nakuha ba na to? Amen? Hallelujah. Sa to, gawang ni Kristo o pagtulunan ni Kristo. Makikinabuhi ka para ni Kristo. Verse 3. Pag-ambit sa mga pag-antos, isip maayo nga sundalo ni Kristo. Kanang isip, bot pasabot, sama sa sundalo. Amen? Sama sa sundalo. Mag-ambit. Ako ni paraphrase. Ambiti ang mga pag-antos. Magkasunod yung ka ni Kristo. O di ka mo ambit sa mga pag-antos, di ka ka-antos o kapobrihon, kawaladon, kanya shortcut lang na yung mga sayon nga pamaagi, anit ka magaginabuhi ni Kristo. Antos. Sa ambit ang pag-antos, experience the hardship, endure the hardship, ingon nga sama sa usa ka sundalo, o niya dayon, ingon dayon diha, o kinahanglan mahisama ka sa sundalo, kaduhanan, 3 and 4. 2 Timothy chapter 2, 3 and 4. Sundalo ang isutan. Ang pagkinabuhi ni Kristo, sama daw sa pagkinabuhi, sama sa sundalo. Unsa kuno? O kinahanglan ka mahisama sa usa ka sundalo nga naa sa serbisyo. Nga wala kinilaing gibuhat gawas sa pagtuman sa mga sugo sa iyang opisyal, sa iyang commander, sa iyang CEO. Wala lain niyang kanang sundon o iyang tumanon katurag yung sugo sa opisyal. Amen. Kita pagkat sundalo niya mutuo siya sa sugo sa commander sa kalaban. Dili isa mutuo sa pero dagang Kristohano ni ngana ang sundo nila katong commander sa kalaban. Kinsa man ang commander sa kalaban si Satanas. Pag mo yung Satanas dumti na ay nagtimugi mag-anadra na ay anak mo na promote to the max yun. Basta dumot pa more. Unang mahitabo, dili ka tinuod nga sundalo ni Kristo. Lain man ang imong paminawon nga CEO. Paminawa nga ni ang atong commander, ang atong kapitan. Kinsa? Si Kaibo lagi mo. Atong kabalo na. Nasa ni Paul, atong ibasa magkaisunan. Nga, kinahanglan nga ang iyang buhaton gawas lamang sa pagtuman sa sugo sa opisyal nga ngano man nga gihulagway magkita nga sama sa sundalo. Tungod kay number 1, naatay kaaway. We have an enemy. Dili ka makasukol o dili yan ka armado. Aron legal ka nga armado sa gingaringan sa Dios, sundalo ka. Amen. Dili ka civilian. In the army of God, ang atong kahintang daw sundalo. Sundalo kay ngano man, naay kaaway. Naay buot mo guba sa imong kinabuhi, naay mo kawat sa imong kinabuhi, naay mo kawat sa imong pananangin. Kinahanglan nga armado ka daw sundalo. Kay kung kumpiyansa ka, di lagi na manghilabot o iya gani kang i-raid o iya kang atakihon if the devil invade in your home, aw laras kintanan. Nga naman, di ka man kasukol, wa man ka matrain unsa nga mahimong sundalo nga Kristohanon nga daw sundalo. Kay kita igsuot isugo pagdaog, dinaog-daog. Kanang Kristohanon karon dinaog-daog sa ilang pangalagad. Kay nga naman,
ang ilang mentalidad sibilyan. Once musulod ka sa training sa taga-sundalo, usbon ang imong mindset. Usbon ang imong pangunang-una. Nagkaroon din na kasibilyan, usa na ka kasundalo. Inhanan, you learn to obey. Obey first before you complain. Nusundan na Diyos, sa di pa ka muwan. Pero, ang anak magkaigsunan, ang gusto sa Diyos, na gusto niya na mabansay ta to be militant against the enemy. Our enemy is merciless. Wala siya, he has no mercy. Wala siya kung kaluoy niya mo kung mahimong gubaon niya imong kinabuhi. Gubaon niya ang imong pag-eskwela. Kung pinsa mo, palayo mo sa Ginoo, kay giuna-una ang uyab, unya magkaigsunan, manangpit tayo mo sa Ginoo, pasakitan. Mga igsoon, kinahanglan na to, nga militant against the enemy. We must be under our CO, our commander. Dili ka malabanan sa imong kapitan, maplastar sa strategic na place, sa vantage point, kung wala ka, mahimo ma-enlist sa iyong army. Anong pasuklong magkakumbate? Unihawa magkamailhi. Kinahanglan magpailata ka apilta ni ining maupakiguban sa atong kaaway. Kay nataya din imong kinabuhi, nataya ang imong pamilya, nataya ang imong kaugmaon, nasugal ni ining makaigsunan. Ang imong tanan nga imong nahutan, di ka makapanalipod kung dili ka sundalo. Train as an army, ingon nga sundalo, as a soldier. Nga ani nga pagka-training makaigsunan, kinahanglan clear-minded and alert. Kinahanglan tinaw ang imong hunahuna o alerto kay imong kaaway nagalibot-libot nang ita siya pamaagi, nagangulob sama sa liyon, mangita kay sayang kunis-kunison. Right after the service, sa gikan pagkagsimbahan, walang patawad kay gikan nga sa simbahan di kanya hilabtan. Makaigsunan ang iyang Ginoo nga tagihon kadtong mga tao nga naninood sa pangalaga sa Dios. Apan dili siya makahimong paggubat tungod kay naa ang Dios uban kanato. Amen. Dili ka mapalaga kay you are under His command. Sa imong commander nga mao si Jesus Christ. And when the enemy tries to attack you, your commander will take his place. Og siya ang manalipod nimo. When you are under His command, you are under His protection. When you are out of His command, you are out of your protection. Kana nagsulay-sulay ni tao palayo-palayo nga may kay bakasyon sa pangalagan, kasi sa take ka. Papoy man, magreksonan ay lagi mahayo madamlag. Wala ni basulon, ikaw ra gyud. Ayaw basulas pastor, wa magud mag-ampus pastor nako, wa magud magtabang pastor nako, wa na tingali si pastor mahinumdum nako, magreksonan dili na sala sa pastor. Kinsa nang sala? Ha? Kinsa nang sala? Kabalo man di ay mo. Buhatan yun. Nananaatay mindset sama sa usa ka sundalo. Nga kamautang antos. Kanang abilidad ka mo antos, muna'y pangayuon nimo sa imong mga pangasawa o mabanan. Ayaw pangayong uyab. Ay, mga young people, nangayo manguyab, no? Ayaw pangayong uyab. Pangayo mo asawa. Pangayo mo bana. Kaya ka nang uyab, pwede pa na magbuwag. Pwede pa rin magbuwag ang banag asawa. Ayaw pangayo o uyab, pangayo o asawa. Kaya asawa, bagay magiguban mo. Alai na ko na, pastor na. Mangulitaw ay tamayon na yung lugar ko nga. Pwede ba ka, do you want me to be your husband? Lugar? Mao na ang seryoso ang commitment. Ang balik lang sa ka, mo basi balingko na inoon ta niya yung buwan. Kaya yung love struck din ta sa ingon nga sundalo. Mula hutay kayo. Mula hutay. Naanay kayuhan muna sa pagbansay lang daan, gitudloan ang mga sundalo sa ang paglahutay. Lahutay may kaon, lahutay nga baklay, lahutay nga matulog sa kabugangan, sa kasagbutan, lahutay yun. Lahutay kamang-kamang, lahutay yung bisag unsa na training, lahutay yun yung bisag unsa na buhaton, lahutay. Ingay mo tapad, lahutay. Endure as a soldier. Hardship. Endure hardship as a soldier. Daghang managbuwag. Kaya dili ka lahutay. O sa'yo unang malitok sa asawang mo biyak, mayon, di na ko kaantos. Di ba, tanaw ra? Mangutana ko na inyo ba na?
Maantos ba ka ninyo inyong asawa? Tubag. Tubag ko kami. Maantos ninyo, dili. Ha? Kaya kung ako ang presidente, maging mo na lang tagbalaw na divorce. Maantos ninyo, mga lalaki? Pantay. Mga asawa, tanaw na ko ng mga asawa, maantos ka ninyong bana? Kasi magpa-counseling na lang tayo ng pastor. Hindi na ko kantos. Hindi na ko kantos. Antusa. Na imong tapat kung inatapan ni mo yung mga asawa ba na antusot ta ka. Dili man ka naman nagbuot mo unang malitok nga, di na, wala na kumahigugma, pastor. Wala na kumahigugma. Kana unang timalitok, di na kukantos ni mo. Kana magyod. Pero makaantos pa gani ka, na may banwa na gugma. Antos na daghan. Padayon man na kami niyon. Di ba? Kaya ang gugma, kabalong mo antos. Amen. Antusa. Antusa. Kanang kawalan ko, antusa na. Matraining ka lagi, anak. Matraining ka nga mong kao kamugay. Adugay na gusto. O kao nga, way kamugay. Adugay. Antos. Antos yun. Antos. Una ang training. Unang training sa mga sundalo. The endurance training. Kung saan nila na makaantos, makagwanta. Kanang sa Navy SEAL nga gitawag nga Devil's Week, why tulogay, why kananay usahay, why pahulay. Devil's Week, grabe nga strenuous training, rigid nga training. Mao na magaigsunan ilang testingan sa mga commander. Can the soldiers can follow orders. Bisag nakapoy na. Pero kita kapuyo na tagpangalagad. Inatamanagis pastor, pahuway dayon. Magkaitsunan ang tusa. Kaya training na nato. Amen? Nga naman ang tuso, kaya kaliputan daghang alang tuson. Oh. Daghang alang tuson yun. Oh. Bana lang ang daan, asawa, anak, alang tuson na daan. Balayro nun, alang tuson din na. Nga kay ganahan na lang kitang way antos. Mga hindi kita kaagwanta sa pangalagad. O hinahinya na nintang mubuwak, mabugnaw o mubiya. Ayaw, antos yun. Antusan yun. Kagi na ba mo o suban nga way subak-subak, kalabasa nga mantika ra? Ay, naagian ko na na isuot. Nakaagi na mo pamahaw pa nito panihapon binignit ra? Ay, naagian ko na na. Naagian ko na na. Wala ko makaabot ani nga wa ko'y naagian nga kalisod, nakasakay na mong sakyanan nga way pliti-pliti kanang mangokasyon ra ana ra, ay naagian ko na na. Sakay ka trucks bagol, trucks sa simento, trucks naagian ko na na. Nagaagian na ba nimo nga nang balay nga halos unsay ulan sa gawas mo ay tulo sa sulod, ay naagian ko na na. O niya, ano nakaantos man ko? Tungod na ni Kristo, di na sa abilidad na ako igsuon. Karo, nakaingon lang mo, ay, pastor. Awat lang mo kay balo. Unsang antos, nga mo biyahe o buntag, mo uli o kadlaon, kay magmisyon sa Sambuanga. Grabe tong antos. Mo antos sa laturan, mo biya o human simba, mo uli o tumang gabi. Grabe tong antos. Oh, ang church planting na to sa una, dito basta-basta ho. Nihit ang budget. Oh, wala yung hayahay nga sakyanan. Lupak ang dalan, jeep ang sakyan. Oh, pero makaigsunan, ang gusto sa Diyos, kita ka ba umuantos? O sa ka mo magninyo, anda mo sa pag-antos. Sa mo ka-professional, sa ka mga ayo yung kahintang. Mas less noon sa laing nga pamaagi, doon na iyakoy pag-antos. And si Jesus, here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world.
akong nadaog na kalibutan. Amen. Sa ato pa, ay mo kabalaka. Ako na kuna, nadaog ko, madaog ninyo. Matod pa ni Jesus mo, may assurance na to. Muna, kinanglan kita mag-igsunan nga, mahimo masangkapan, maarmasan, ni ining maong klase sa panghuna-huna ayon sa Amplified Version, 1 Peter chapter 4 verse 1, arm yourselves with like warriors with the same purpose. Sa King James Version, have mind to suffer, willing to suffer. So kamo kung mo alagad ta sa Ginoo, ayon na katingala ng mga paglutos, mga pagsulay, mga bisan unsang mga pagantos kay normal na siya. Nga naman gusto sa yawa at akihon ka, tungod kay gipili ka sa Dios, kilihugan ka sa Dios, dunay katuyuan ng Dios. Nga nung gihatagan kang sakit, dili siya nag-apas sa imong lawas, kay daghan pang lawas nga pwede masulat sa yawa. Pero nga nung iyakan hatagan o sakit, hatagan ka sa yawa, tungod kay gusto niya maundang ang purpose. Nag-gets ninyo? Dili siya nga asina siya nimo kay na kay lawas, kay yawa magulway lawas. Spirit ba siya? So mangita siya iskwaton. Mangita siya o iyang bakante nga pwede mo welcome niya. O niya atakihon ka sa sakit, balatian, kasamo, bisan unsa na lang manulod sa imong utok. Pero igsuon, wa siya mag-apas anak. Ang diapas niya kung gusto niyang dauton ang purpose. Busa kinahanglan makamao kita nga mo antos. Amen. Para sa purpose, we must protect His purpose nga mahimo kitang makasukol pinaagi sa hinagiban nga usa nga hinagiban kabalutang mantos. Amen. Sa plain English version, remember that Jesus Christ got trouble when He lived on earth. Well, you will get trouble too. So get ready for it and don't get upset. 1 Peter chapter 4 verse 1. Ang iyang mind to suffer translation sa plain English is get ready for it. Once musulod ka pagkasundalo, ayaw expectar na tulog kaon na mo dito. Na may training ang palista kag sundalo at Fort ID nga, sir, palista ko, apply ko pagkasundalo. Sige, kay kanang wag kay hayahay ka diri, kaon tulog ka, di ka ignon anak. Inahangan nga, kung muadto ka dito, imo nang na-expect, makita na ni mo daan, ma-expect na mo daan nga, antos din antos sa kamingaw, antos sa suguon. Kung kamo mga batang magsundalo, kung hayahay kayo mo sa inyo, ayaw na lang. May pay dito mo, asa ka mo mga apply, kanang hayahay. Why hayahay, oy? Muna daghan tayo mga batang kung karoon, di mo dugay trabaho kayo, mangita mga hayahay. Wala di hayahay. Besan pag-security guard nga nagtindog ra sa pultahan, dili po na, lisod po na. Bilar, kapoy, adi na ako magsundalo, mag-security guard na lang. Uy, dili po. Sa mawala niya, ikaw ipaninglan. Dili po, bilar, kapoy, magtindog ka, sige kang lakaw-lakaw, bisan katulgo na ka ikaw. Imog yung imog yung suklat. If you get trouble because you belong to Jesus, that shows that you want to live God's way and don't do bad things anymore. Plain English na ha. Buta-sabot sa Binisaya nga, kung ikaw na dunay mga kasakitan, magugulanan, tungod kay ikaw na ang magbudisos. So, ingani mong attitude. Mind to suffer attitude. May Lord, salamat Ginoo. Mga pagsaway, paglutos, paglibat silingan. Salamat Lord, hallelujah, dalay kong ka. Mind to suffer. Kana mo ingon nga, kanang maduduman mo nga blessed are those who are persecuted. Persecuted by the enemy, by people that don't like you. Mga bash, mga tao nga bida-bida, ikaw yung ida to. Ay, salamat Lord, hallelujah. Ingana magatong attitude. Tingnon ka sa imong asawa, gikan simba, kung sa may natunan ni mo simba, o imo bagbana mo sundin ni mo human kagikan simba, kung sa may pulos na imong simba, ay salamat Lord. Magkapasalamat ka ni Lord kung doon mga pagantos. Wala naman tamanin ko, boy. Sige, panahin lang ta. Ang imong survival, ang imong kinabuhi, nagdepende sa imong survival skills. Number one, ang tusun yung nako ni para kay Kristo. Kada ka mindset,
tusog kinakuli para Kristo. Ang tusog kinakuli kapistanan para Kristo. Isang eskwela nga kulang ang akong alawas. Ang tusog kinakuli para Kristo. Para mahimaya si Kristo. Kung gikinahanglan magbaklay ko. Ano? Amen. Ang dili nga mag-apas ka sa kaharon ay mag-apas ka sa katuyuan. Dunay gustong buhaton ng Dios imong kinabuhi. Anong dunay kulang? Kanang katulangon, nga kawala doon, dunay katuyuan. Kamao ka ba? Pasalamat nako kung naa kay kakulangon. Naa kay balatian. Pasalamat pa ka sa Ginoo isa taliwala na dunay kay balatian. Magpasalamat ka pa sa Dios kung dunay mga tao ginawayon nimo. Kanang nga mindset po nga di ko padalaan nga, di ko padalaan nga. Kanang kulbaan na bitaw nga yung pitaka gangangawa na sulod, puro na lang resibo, puro bili. Kanang bitaw imong ATM nga minimum balance sagad na nabili 100 na lang para rin mag-close. Mga kaigsonan, mga kulba na ng mga panahon. Kanang mag-abot bitaw ang tanan ng mga panginahanglan. Mag-abot ang electric bill, ang water bill, ang internet bill, ang sa pang bill, niya, mujudit na. Magdungan pa yun. Pulba na. Pero mo ingon ka, hindi ko padalaan ng aking pulba. Hindi ko padalaan eh. Amen? Kunya, napatibay ronong na motor. Kunya, bitay ng tulong na bulan. Hindi ko para makapuyag lagi ko ani. Magkabayag lagi ko ani. Amen? Ang Diyos mutabang ako. God will help me. God will help me. 3, sa gubangon ko ni kay nga kalisdanan. Sa gubangon ko ni, sukla na ko ni. May sundalo, may balik sa iya siyo. Sir. Balik lang kasi sa amin, sir. May mga butol-butol niya, sir. Balik lang. Wala ko eh. Humingon mo siyo na unsa ka. Ngunit yun, ito. Pagpag ka na ni. Higayon na nato ni. Kung kita ka, sige kang training kung mansin mo na pagkahuman, dili ka mo sukol. Kaya mo dagat. Di ka may yung Lord, wali ka lang kus kalimutan, Lord. Di ba, pati kus kalimutan, kay waling sakit. Puro nga wali nga makalipay. Wali man sa tanas. Ha? Muna mo ba nga mangundang yung Chris na gano'n ng wali sakit. Gusto rin sila, wali nga paragitik. Gitik-gitik ko, magitik-gitik ko, mangganahan sila. Di sila magsigisan, pangatawa, ang tubuturan. Muna lang gusto ng wali. Sa kanagana naman ako karong mag-eksunan, hindi katapusan mga panahon, people wants their ears to be tickled. Gitik-gitik ko lang sila ba? Ano ka mga simbahan na? Munang dunay na mundang diri, hindi sila kagwanta. Dahil yun, daan ang mga pinaglungay yun na binakbakay tamas ginawa. Abot ni mas military. What's your name? Jessica Leoser! Ano? Singit kita kasi ako. Yes, singitan ko kasi siyo. Dene, masingitan lang. Nagin ako si Pedro manggani, gignan pahawa sa akong atubangan sa tanas. Wag sa pagslay. Dito rin yung ontong niyansang sa krus. And so on. Gamay na gigayo. Badlungon lang. Na-depress na. Na-trauma daw. Kaya di badlo. Wala ma-train sa pag-antos. Nagkina itong mindset na. Kaya lagi na po rin. Kini nga magbadlong ni pastor, magkatabang ni nako, magkatabang ni nako. Kini training sa akong siyo, magkatabang ni nako, magkatabang. Namin, luoran na sundalo, oy, wag ko kita. Wag ko kita. Luoran ang nagkaswanon. Luoran ang nagkaswanon, luoran na sundalo. Singal-singal na ito, singal-singal. Yes, sir. Wala man na. Yes, sir. Wag yun ang luoran na sundalo. Di ba? Kabantay mo? Wala ba? Dili magkakain ng sakto, paklay tamagino, ilang kulwintro, agig kabungangan, supa, 5 tukong, wag nila ireklamo. Sundalo mo. Mga sundalo ba ta? Mga sundalo, kita ni Kristo. Sa tayo sunod? Amen. Sa gubagon ko ni nga kalisdanan, have this mindset. Kaya na ko sa gubagon ako. Kaya na ko. Ignay mo sa kaya na to ni Day. Kaya na to ni pagsulay. Sige, igna siya. Kaya na to ni Day. Day yun. Kaya na to ni Day.
Ang be man na ba karon no? Be naman di ay kaya na to, be. Sige na. Sa mga 1950s, gang na lang kayo. May Romel, gang man siguro na inyo din, no? Gang. Kaya na to ni gang. Ginanggang, kaya na to ni gang. Kani ito na rin ginanggang kayo. Kaya na ni gang. Ginanggang. Kaya naman yung asawa sa putong ni gang ka rin ginanggang. Love na lang, love. Pusa ka rin. Lampag. Kana nga mindset nga dili mo quit. Bisan paglisod, bisan pagdili maayong treatment. Sa simbahan nila kayo malamano, di makumusta. Balhin naglaing simbahan. Ano man? Dali kayo ma-offend. Ang sundalo makisunan, dili ma-offend. Number 4, buhay o patay. Kini mo ni mindset ng sundalo ha. Buhay o patay, basta ako lumaban at di atras sa bakbakan. Mindset sa mga talo. Buhay o patay. Buhay o buhay. Mabuhay man. Mamatay. Dili ko buwan tras na ibakbakan. Ano mindset sa mga talo? Hayahay kung dili o kung sa man kalisod, dili ko matras aning bakbakan sa pagtuo. Gining kalisdanan, pagkagamay rin ani. Lumalapay rin. Muna yung mindset sa mga sundalo. Ang mindset sa Kristohano, laban kung laban, bawi kung bawi. Laban, bawi. Narangin talidad sa mga Kristohano. Laban, bawi na din. Pero sundalo, laban, mamatay. Para sa bayan. Para sa bayan. Marami bakar. Para sa bayan. Proud na sila para sa bayan. Kita para ni Kristo. Amen? Ano mga pagsulay para ni nga masumba sa kubang nato ni para sa kang Kristo o sa sumusunod nga mga kaliwatan. As a soldier of Christ, prepare to suffer hardships, pag-antos nga may pulos, dili ingon nga way balos. Na ay balos ang igsoon. Nga mga sundalo, sweldo naman na. Kunya ang ilang mentalidad nga para sa bayan, heroism, patriotism. Pero kanato magigisuan for the gospel of Christ. Tungod ni Kristo nga paningingnan o para sa mga tao nga imong tabangan. Muna imong ipaglaban nga para manggod sa mga tao. Nga that's the reason nga dili ko kakwit, dili ko kaundag. As long as I have the strength, as long I have the voice to preach, dili ko maundag magigisunan. Ano man, maluoy ko sa sunod na kaliwatan. Maluoy ko ninyo. Kung dili pa lang magkaigsuunan, di na ko na mo haton. Kaya okay na ko. Mo retire ako karon na to o di na ko mawali. Nga naman di ay. Naka naman tayo binggalahan dito sa Natio. Pwede na to. Ay kasagingan nga bugto ko dito. Okay na kayo. Napay mga tako ay tinapanalay ko lang. Wala problema na ko. Pero magkaigsuunan para sa katuyuan sa Diyos. Kaya kung undang kukos katuyuan sa Diyos, alkanse ako, dili kamo. Dili lang kamo, ako. Dili na damay, daghan. Kung sa igsoon, laban kung laban. Amen. Walang bawian. Amen. Ingay mo katapat, laban kung laban. Walang bawian. Okay, Campiel go. For the kingdom of God. Tungod kay dinis gingharian sa Dios kung ako magpabilin magigsul. Nagkabulahanan ini. Sa ilang kagpagsulay, malipay. Kabulahanan, lipay lang yapon. Besa gyawon saan, lipak ng mahal. Okay na din kayo. Hayahay nga kinabuhi ang pangalagan. Dili lang permilisod. Lagi kahayahay. Lagi bintana yun. Lagi bintana. Kaya sa mga tao nga way Ginoo, pag na may mga problema, wala. Mag-alpuruto na. Number 2, aside from insurance, stay focused. Everybody say, focused. Focus lang kita. Kaya matod pa sa verse, dili siya mag-apil-apil sa kalihukan sa mga maway lamot siya pagkasundalo. Amen. Dili sa gapo sa bisan kung sa commitment. His commitment is to be a soldier. Sa iyang nasod, ang commitment sa sundalo. Magkaigsunan, doon na siya focus.
Doon na siya target. Dili siya mag-apil-apil sa mga kalihukan. Sa iyang kalaban. Ha? Maging tarik-tarik ba siya sa, kung ikaw sundalo, maging tarik-tarik ang NPA? Ay na lang dahong nga maulit pabuhin mo manok kung ikaw. Apil ka, bihagon ka kalaban. Di ba? Ay, pag hindo-duwa sa kalibutan, do-duwa ka gawas kabubuton sa Dios kay lamit man. Do-duwa ka sa gawas sa kampo sa imong baraks. Wala. Kaya kung natilawan ka na kung natilawan sa uban nga way dili Kristiyanon di lamay tingali ni mo sulod tag sugo na mga young people impas mo diha wagi kayuhan anak soul dili sa mag-apil-apil sa kalihukan sa walay labot sa iyang pagkasundalo delikado ka diha masisira ang buhay mo. Number 2, why stay focused? Ingon siya, wala kini lain ibuhat siya sa pagtuman sa sugo sa iyong opisyal, meaning nakapokus lagi siya sa iyong commanding officer. Kung sa imando sa iyong commanding officer, mo na yung buhaton. Di siya mabuhat din sa magsugo, di siya basta-basta na musugo niya. Di sa iyong kauban mo, buti na. Di na sila. Dito ta sa Kulambugan, masakit, makaiksunan, kung sa mga tuig, 2,000 na siguro to. Ingon sila nga ang mga kalaban sa mga sundalo na ano din sa unahan makit ang pag-aso kay nadungag na ano yan ngayon ang mga sibilyan sir sir bomba din na sir mga tangke tangke de gera pero yun sila walay order don't you know anong naulahi o tira ang naulahi din natirahan ang patay ni Trump, may attempt kong patay ni Trump. Donald Trump ba? Kailan mo? Igagaw mo na nago. Yahay ba ito? Hindi mo natagaw. Dalagri ko ang gawin. Naulahi. Una pa nakatira itong sniper, katong batanon nga itira kang Trump na igos dulungan. Grabe nga. May mga coincidence din makikisuan din sa Providence. Anak lang naman, tapsin naman. Dalawang ganit lang. Kaya kung wala siya kuhanan, sintro yung iyong nagtag. Seconds later, ayaw pa ni-respond ang mga Secret Service. Tungakot sa ato, gitirahan ko nila dito. Nga naman, basta na-adi ay threat, dili na sila diretso mutira. They will wait for an order. Sa dihang na patay ito mag-aeksonan, they are under the order sa ilang commander. Usa mag-aeksonan, ano na ka nakapokus? Lord, kung sa may pagmayon na imong CEO, mubak! Ayaw, so sir, kaon ba ta i-reserve convert? Kaon ba ta sir? Convert ba? Ano ka na? Dili na sila pamalipat. Ay, sa bato ako nagkitpag na dito sa Buena Vista. Taga-dali ako ng church. Pastor, lukoy kay mga sundalo, pastor. Init pagkain kanon. Iputos ni Ritso tayo. Wapag kaman ka. Namutos kami. Ingon ang ilang CEO, ang ilang commander kami. Mubaw. Init na ikan mo siya. Pastor, putos na nila. Wala na matiwas ka. Batanon pa. Kung mga edad ni Sige. Kuhay kong tubig. Kamulong ng dapal sa ako na. Sudan ka. Kung tuno. Mabuhatan na sundalo. You have to obey. You have to listen to the commander. Una, ginahanglan na mabalik na gining ROTC. Kaya aron nga mahimo magkatuon ang mga batan o military life. Kaya wala na yung kinabuhi pagkasundalo mag-aeksonan. Hindi ka mamuantos. Ang mga soldiers, they get focused on duty. Okay? Soldiers on duty don't get other jobs while they are in the army. They try to make their commanding officer happy. Orang ganun tuyo na malipay ang ilang commanding officer. That's why they stay focused because they get things done. Kung di mo fokusan, wala kay mahuman. Puro kulangan. Wala ka. Kulang permi kahit palo. Kulang permi ang training. Kulang permi kahit. Dili pa maka-focus. Nadalamas panginahanglan. Dili sa katuyuan. Una yung katuyuan. Ulahin na lang panginahanglan. So sayang ato excuse. Pinahanglan manggod. Nangangailangan kasi. Niya, mamaligya na lang unod. Kaya nanginahanglan. Hindi
justify magpunakot sa uban mo yung nga kinahanglan mangod, sabta na lang po kay kinahanglan mangod. Ang dili katuyuan na nga ito mag-exonerate mo ng Kristoano, kinahanglan nga dili ta ma-distract, dili ta ma-disturbo, dili ta ma-samok, hasul-hasulon, samok-samokon. Kay kung ikaw dali ma-distract, mag-exonan, more hinungdan, maangol ka, you will be kinang casualty sa combat. Kinahanglan na Kristoano ka, kung sundalo, kumpati yun. Kinahanglan na update yun ka nga mapakamantay o sa mga distractions, ang mga PMA, kanang ilang mga novice, kanang mga bagong nilang trainee, recruit. Hangsing-hangsing ang gana sila, officer, kamulong kakon, pangutakon, pero they should not be distracted. Saba ko kayo na lang may soul. Ang awagan na sa documentary sa YouTube, ang training sa mga PMA. Dili lamit. Ang training di na magkaisunan, na di sila wala sa focus. O kasi, pangutan na sa officer, they can still talk in a clear mind. Dili sila madala-dala ko yung alam sir, buto-buto naman sir, buto-buto naman, saan naman sir, buto-buto naman. Dili sila ma-distract sa mga sa palikod sa tunas. They have to stay focused. Silang commander, they have to listen or else they will die. Kung dili sila maminaw, patay din sila. Angul muli. Muna yung resulta mag-exonan kung dalit na matugaw sa kalibutan, dalit na mag-ipog, karong school opening, karong mga estudyante. Pangutanan ko sa mga batang gapot, kung sa may dalit na magkapa-distract ninyo nga sa inyong klase, kana kung ng mga taong magpabida-bida, paibog-ibog sa mga bagong cellphone. Kung ikaw matugaw, mahasol, imundughan, ana, dili ka mag-focus sa katuyuan pag-eskwela. Di mani palumbaan na yung cellphone, palumbaan na yung sa kaibalo. Sa sundalo, panumbaan ni ugobay sa mahimong kita nga muhamtong, madaugon o mahimong mo mature sa atong pangalagad. This is the purpose. Amen. Now, why to detect, anong i-detect man nato mga distractions, mga igsunan? Kaya dunay mga laan, dunay mga patibong. Sa kalibutan, mga patibong sa kayamanan, dagang mga tao nga nahimong na-distract, nahimo silang nawala sa passing, nawala sila sa focus. Tungod kay nagahibog sila sa kayamanan, barkada, mga hinigugma. Don't you know, ang mga busa bitaw gani sa music team, nagpalaot na sila mag-uyag-uyag, kaya mawala sila sa focus. Lamin lang pag LQ na sila, mag-away-away na sila, mawala sila sa focus. Kasi nag-uyab ko, nagsikibagay ng drummer o ng music leader, uyab pa diya, nag-away. Wala sa focus. Wala sa focus. Hinanglan na dili ta malitagan, matrap sa mga litag sa kaaway, sa mga patigubong sa kaaway. Amen? Dili ta magiginabuhi para ni Kristo kung kanunay ta mahimong mahasol-hasol sa muksamukon o ato ra bang paliton kini mga paghasol sa kaaway. Be devoted. Be devoted means magpabilin nga linain ang kinabuhi kang konektado sa Dios para sa iyang purpose. Anon mapalipay nato ang atong commander. Okay? Mahimong matinud-anong loyal sa iyang kabubuton. When God is pleased, malipay gani ang Dios, you will be blessed. You will be promoted. Di ba ka ng mga sundalo na focus yun sa ilang trabaho? Wala sila, dili sila kasulti. Although doon ay compensation, kay napuntan o kumangko o tiil, but it's not as promotion. Okay? Nabalik to ka sa barak sa kampo, kay angol ka naman, di ka naman kadagan, pero lahit yun ang promotion. Lahit yun ang promotion. Katong police nga na-met na to, itong pastor nga sa Masbate. Yun siya, pastor, I rose from the rank. Na-promote siya gikan sa rango. Dili tungod kay niagi sa PMA, niagi sa PNPA, niagi siya o kanang eskwelahan, right from the rank. Muna dito, right sa atong pangalagad, na-promote na ni Lord. Ang uban mo nangibog sa promotion, nangibog sila sa nakita sa ilang pastor, pero pila katuig nang inanto sa pastor. Mangibog na yung 2 years pa na sa ministry, gusto na po makasakyanan. Nangutang, nangnaukaw, o lain. Huwag na magpadayo. Ayaw kayo ibugana. Dili man ang purpose, ang butang, ang purpose, ang katuyuan man. Pagkapin na lang na ni Lord,
Wagi ko mangandoy ana akong pangandoy nga dunay masakyan nga di ta mabiriya sa dalan nga kung mahimo mas dali way hasol. Ora na. Kung mahuman na akong kinabuhi, pwede na ako ipatimbang. Because I'm done with my purpose. Promotion from the rank. SPO4, karon, Major, Chief of Police. Kuyawan bitaw ko, kay retire, hapit na siya mo retire. Sakay na rin, yaniyagin awa-aw, ditor na halat. Tapos pugit, sa Pastor Benida ka encounter. Nagtimang ang iyang auto o niya. Kami unay bagbako na ini. Pero makaigsunan, he was confident nga he rose from the rank tungod kay iyang kabaho ang iyang pagkapulis. Dunay pagkabulahanan makaigsunan. Ingon ang Bible, apan mas bulahan ang tao na maminaw o pagatuman sa pulong sa Dios. Kung maminaw ta sa pulong sa Dios makaigsunan, dunay kabulahanan. Dunay promotion. Amen. Pagkanindot nga, kung ikaw sundalo, butangan kita ko bilainan ko. Pero kana ganay actual na bagbagan ko niya na promote ka pagkalamit kay paminaw. Nga dagang gubat nga nagyan, kalistanan nga nagyan, and the Lord promoted you. And now, minun siya, from this day on, ikaw na train na kong kaguban. Muna na kong gabuhaton karon. Training na punta sa uban, tungod kay ako na sinatian. Unsa ang kaagi kung why magtudlo magiya, pero ako ba di man lagi magpatudlo? Nangan nga kamangutang mo sa pitar sa atong Dios. Mangandoy ba ang usa ka Kristohanon sa pagpahimuot sa iyang sino, ang iyang kapitan mao si Jesus. Si Apostol Paul, siya buhi upatay, importante ang Dios, nalipay ka nato. Ang iyang pag-apo sa Colosas na kinabuhi kamo nga maangayan sa Ginoo nga makahantag dalipay kaniya. Kumusta itong kinabuhi? Naangayan ka sa Ginoo, nakapalipay ka sa Ginoo. Ha? Basig tama na ta sa Forbes. Forbes. Pongko, pasinaw, paminaw, pauli. Forbes. Pongko, paminaw, pasinaw, pauli. Ano ba itong grade 1? Daghan na ito dari Forbes. Pongko, pasinaw, paminaw, pauli. Untak dili. We must be kinahanglan na sundalo ka. Kaya kung sundalo ka, si Lord ang bahala sa imong gikinahanglan. Nga naman, ingon ni Apostol Pablo, may sundalo ba nga si Aranismo ang nagsuhol sa ikabalingong paderbisyo? Wala. Dunay compensation. Kung ikaw magpadayon sa training, magpadayon ka sa pagbansay sa Ginoo, upang kinabuhi ka para ni Kristo, dunay balos. Dunay balos anin. I paid a lot. I paid a lot of sacrifice. Sa agrabyado pa ako mga nanmoingon nga katong tao isindisyohan ni ingon dahil ang usan ako kanan niyo. Asa man mo sa panahon nga gibiyaan ni Papa kay para lang matabangan mawalihan mo. Asa mo adto? Yes, I paid that price. Gusto lang ko nga pirmi na kauban ng mga anak, pero na panahon nga mabiyaan din sila. Kaya ang Bible na yun, siya nga mabiya sa iyang panimalay, dili kawad ang balos. And I stand on that promise na kung mabuhat ko pang sakripisyo, doon ay benepisyo. Amen? Karoon na lang, nakita ninyo. Pero kaniya to, grabe kayo. Mangulit kadlaw, mangulit to nga di, para magservisyo pagwali sa Ebanghelyo. O niya, masina ako ba? Kaya nga nung daghan ko ng panalangin si Pastor Alice, nadato na si Pastor Alice, nadato. Pero kung pastor gani, kung looy kayo sa natanan, dagang pumanaway. Sa kong pastora, wag ilihog, wag may panalangin. Ya, pangalanginan gani, kung yun ay pastor, ang grabe, sa ka nagpangawat sa pastor Ana, no? Nakuha ng kortahan, nakuha. Yung pastor gani magdiwang, nakaluoy mo na pastora, ay giniwang man. Pastor gani manambog, may yun ay, nanambog na si pastor. Nidako ng tiyan. Tiyan, pag mabantayan, dili ang katuyuan. Pero so tingnan tamo ay lang mo pag-ibog ha. Kay ang sundalo gani nga musugod sa Ginoo, makadawat yun. Kay dili man musuhol siya siyang kagalingon. Siya ang Dios na bahala nimo. Amen. Inay mong tapat ang Dios na bahala nimo. Double meaning mo na pastor, ang Dios na bahala nimo. Pero tinuod na, pag muservisyo ka ni Lord, ang benepisyo, siya na bahala nimo. Oh, siya na bahala. Sa mga katigulang mo, di ka magmahal ng alagad ka Ginoo. Kaya nga naman,
bungaon ka man, pero bersikulo ang manggawa sa imong baba, dili pa manikas. Mademensya ka o ma-Parkinson o ma-Alzheimer's, naay pulong sa Ginoo. Amen. Naay pag-sustain ni Lord. Pila ka na ito nangandoy ta o benepisyo? Pila ka na ito nangandoy ta benepisyo sa kinapatan sa kamo? Ana, maderbisyo ta. Servisyohi ang Ginoo. Kinanan makigbisog ta sa maayong pakigbisog mag-eksonan. Siya nga nagtawag ka na to, mutabang yun ka na to. Kumpate yun sa mga pagsulit. Kumpate sa mga kalisod na imo na din. Kumpate sa bisan unsa man nga mga trials ni mo niya. Fight the good fight of faith. Don't worry what people say, but fight the good fight of faith. Ayaw pag-ingon na unsa man na sila. Uy, nagkatiguan naman, wak pag-isakyanan. Nagkadugay na sa panarbaho, wak yun maayo pang balay. Pasakti, kaya na mo atong tuyo sa atong pagkasundalo ni Kristo. Ang atong tuyo sa pagkasundalo ni Kristo, nagtatang ma-rescue gikan sa kampo sa kaway, kampo sa yawa. Usa, kumbate yun. Kumbate yun. Ignay mo tapat. Kumbate. Kumbate. Amen. Have the mindset of a soldier. Dili lang ingon nga civilian lang ta sa kingharian sa Diyos. We are soldiers of the Lord. Amen. Kumate. Anong kabalang ka? Pakibugno, anak. Ayaw pagpadala ng kanang mga kalistanan, mga pagbatik, mga lima, yung gawin. Kumpate yun. Kaya natuo ko, doon naging mapaabot nimo.